stated that the Honorable Director of NBI has already assigned personnel to watch 24 hours. Mr. Madriaga in Camp Bagondiwa. In fact, the jail superintendent has already stated that Madriaga has been transferred to a solitary cell so that there'll be no other people there that will endanger his life. And so, Madam Chair, with the presumption, Madam Chair, of regularity of functions and that our witnesses will be fully protected, there's no need for this motion. Secondly, Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. In 2021, one member of the anti-kidnapping gang was killed. The PNP member of the kidnapping were arrested in 2022-2023. That's why he is in jail. And now we're going to give credence to a polluted affidavit? Ayan na mga kababayan, ito pong kanilang witness na si Madriaga ay polluted witness po ito. Yan po ang sinasabi ni Mr. Chair, si Congressman Rufus Rodriguez. Kaya nagkagulo po sila rito. Ito pong Congress ngayon mga kababayan ay nagkabanatan. Binanatan din po ni Rufus Rodriguez. Ito nga po mga kababayan, si Ridon, no? Nagkabanatan na po sila rito. A law office. I heard something because this is new to us. This is a surprise to us, all of us here, that they are now a subpoena for entities that are not included in the complaint. So are you saying there's something? These are in the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. So I think there is nothing that prevents this committee from basically issuing subpoenas on documents that that are actually public documents, Madam Chair. No, I'm asking specifically. There was a statement. You're asking for subpoena for a law office. Yes, because our assumption is that this is an unincorporated law office because it was stated as one of the business interests. Aware of the privilege communication between lawyers and client? This will exactly violate that provision of privilege. You cannot subpoena law firms for representing a person either accused or in impeachment cases. How can we subpoena a law firm for acting as a lawyer for the Vice President? Can you give us a reason why we should subpoena law firms? Grabe! Butata si Koke mga kababayan ni Rufus Rodriguez. Paano magsusubpoena kay itsura ni Koke mga kababayan? No? Pataka raman siya. Abogado ba ito mga kababayan? Ayan po, nagkakagulo ito pong mga krokodilos dahil nga po dito sa hindi pagdalo ni Vice President Inday Sara Duterte at nagbigay pa po ng sulat at lalo po silang nainsulto at nabuisit dyan mga kababayan. Ang tindi po, no? Dahil dito po sa presscon na ginanap ng mga legal counsel ni VP Sara ay mas lalo po silang mababaon sa kahihiyan mga kababayan. Isa pong malaking katarantaduhan ang ginagawa po nilang pag i-speed, pag i-expedite nitong issue ng impeachment samantalang mayroon po tayong emergency situation sa ating bansa. Yan po lahat ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Ngunit bago yan, makikisuyo po muna ako na paki-like at paki-share ang ating video at paki-subscribe na rin sa hindi pa po natin subscribers. Malaking tulong na po ito sa ating mga content creator. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kababayan. Buhay na, ito na po. Diretso na po tayo dito sa ating balitaktakan. Pakinggan po natin muna ito pong pangbabara, no? Or unahin muna natin kaya mga kababayan, ito pong si Martin, mukhang tila baga ay talagang tuluyan na nga, no? Tuluyan na medyo hindi na po talaga makatindi or hindi na pong maayos ang relasyon nitong magpinsan. Pansinin niyo po itong video na ito mga kababayan. Taliwas sa pahayag ni hindi palusot si former House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Ayon sa ICI, taken out of context ang referral nito sa Office of the Ombudsman.
Yan ang agenda report ni Hannah T. Pinabulaanan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang interpretation sa kanila na cleared si dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Una nang sinabi ni Representative Jude Asidre na inabsuelto ng ICI si Romualdez, batay na rin daw sa rekomendasyon nito sa Office of the Ombudsman. Sabi ng ICI, selectively quoted sila sa ginawa ni Asidre at ipinresenta raw nito ang excerpt ng kanilang referral ng walang buong konteksto. Habang nasa referral daw na sinabi or liability sa bahagi ni Romualdez, sinabi rin daw ng komisyon na ang referral ay para sa ombudsman na gumawa ng sarili nitong investigasyon dahil sila ang mas equipped pagdating sa kung kailangan ng accountability sa ilalim ng batas. Anila, hindi gumawa ang ICI ng determinasyon sa pagka-inosente o guilty sa bahagi ni Romualdez. Pinaalala pa ng ICI na fact-finding body sila at wala silang authority para sa prosecution. Paglilinaw ni Asidre, affirmation ito sa nauna niyang pahayag. Talaga raw sinabi niyang walang rekomendasyon ang ICI na kasuhan ng plunder si Romualdez. Misleading daw ang naunang pahayag ni Representative Toby Tiangco na may rekomendasyon ang body na maghain ng plunder case laban kay Romualdez. Binigyang diin niya na kapag may nakikitang kaso ang ICI, direkta itong nag-recommend. Pero sa isyong ito, wala raw ganitong rekomendasyon. Malinaw naman daw talaga sa referral na wala pang finding ng guilt o liability at kaya dinala ito sa ombudsman para sa sariling investigasyon. Unang nadawit si Romualdez sa flood control scandal nang mabanggit sa Senate hearings na isa raw siya sa mga bahagi ng kickback scheme sa infra projects. Kalaunay itinanggi ito ng kanyang kampo at sa gitna ng investigasyon, bumaba siya sa pwesto bilang House Speaker. Para sa agenda, Ayan mga kababayan, itong time na to medyo mataba-taba pa siya, ano ho? Pero nung huli natin siyang makita nangalahati ang katawan, ano mga kababayan? At ang punto ngayon dito, ito na, no? Ito na, itong kanyang biik, itong kanyang biik. Nagbida-bida mga kababayan na absuelto na daw. Pero nilinaw din naman niya na hindi pa naman daw. Ano ba talaga, kuya? Ang malinaw po dito mga kababayan, yung ICI, binuo po ito ni Marcos Jr. Para ano? Para makaligtas, makatakas po siya. Ano ho? Yan po ang malinaw dyan. Ngayon, itong si Martin Romualdez, paano naman? Siyempre, pwede rin kasali na. Kaya lang mga kababayan, dahil nga po sa medyo pag isinali pa po si Romualdez, mabigat na bagahe. Kasi malalaki, matataba, no? Kaya laglag ka, insan. Laglag ka muna, insan. Pero hindi ko muna i-report na hindi ko muna i-recommendang kasuhan ka. Bahala na muna si Bindalo Rimulya. Yan muna, bahala na muna doon. Doon ka muna makiusap. Basta sa akin dito, ginawa ko ng lahat. Hindi kita pinakasuhan, hindi rin naman kita pina-absuelto. Bahala na muna si Bindalo kung paano kanya i-absuelto o paano kanya kakasuhan. Kaya mag-behave ka dyan, insan. Di ba mga kababayan, lumalabas ito ngayon na itong magpinsan, kita na po talaga na nagkakanya-kanya na po sila ngayon, hila ng kanilang mga buntot. Kumbaga sabi pa nga ng iba, buntot mo, hila mo. Yan po ngayon ang sitwasyon nito magpinsan na ito. Dahil sila po talaga ang sintro. Sila po talaga ang sintro. Ayon nga sabi ni Bibi Inday, dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Saldico at itong si Martin Romualdez. At si Saldico, tinuturo ngayon hindi lang si Martin, kundi pati si Marcos, First Lady, at yung kanyang anak. At ito rin mga dating Marines, ganun din. Dami pa ang mga congressman na nasa impeachment ngayon na naglalaway na pumunta si Bibi Inday. Bueno mga kababayan, tunguhin na po natin itong balitaktakan nila rito. Ang ganda kasi nitong banat ni ni Ropos Rodriguez dito. It has already been stated that the Honorable Director of NBI has already assigned personnel to watch 24 hours. Mr. Madriaga in Camp Bagondiwa. In fact, the jail superintendent has already stated that Madriaga
has been transferred to a solitary cell so that there'll be no other people there that will endanger his life. And so, Madam Chair, with the presumption, Madam Chair, of regularity of functions and that our witnesses will be fully protected, there's no need for this motion. Secondly, Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. In 2021, one member of the anti-kidnapping gang was killed. The PNP member of the anti-kidnapping gang. And then they were arrested in 2022, 2023. That's why he is in jail. And now we're going to give... Point Madam of order. Chair, no, There Madam is a Chair. point of order, Let us clarify, Honorable we're trying to Rodriguez. protect somebody who is a polluted source. In fact, in Madam the Chair, cases of the Honorable Supreme Court... Rodriguez, there's a point of order. Thank you, Madam Chair. Grabe mga kababayan, no? Ayaw talaga ng Congress pakinggan kung ano yung mga matitino dapat. Ito ha mga kababayan, disclaimer lang, ito po si Rufus Rodriguez, kita mo naman ano ho, bagamat kung titingnan natin parang paminsan-minsan kung saan ito kumikiling, maliwanag po no, sinusundan lang po niya yung kung ano yung nararapat. Hindi po siya Duterte supporter ha, bagamat taga Mindanao ito, taga Cagayan de Oro, 2nd District. Hindi po siya kumikiling dito sa mga Duterte. Pero yung kanyang sinasabi dito, fact, katotohanan na itong si Madriaga ay polluted witness. Una na itong nakasuhan at aresto dahil mayroon po itong napatay. No? Napatay na anti-kidnapping operative. At may kaso ito ng kidnap for ransom. Kidnapper. Nakalabas ito noon. Ito na naman ngayon, nahuli na naman siya. Ganong kaso din. Tapos ito ngayon yung pinaka credible witness ninyo, polluted witness. Ayaw nilang tanggapin mga kababayan. Kasi nga po, binabraso talaga nila. Di ba? Binabraso talaga na. Oh. Tingnan nyo ito si si Redon naman, nagbida-bida dito. Nasabon tuloy siya, nabigyan tuloy siya ng leksyon ni Congressman Rodriguez na naman dito. Ito, banatan, salpukan nila rito mga kabayan. I heard something because this is new to us. This is a surprise to us, all of us here, that they are now a subpoena for entities that are not included in the complaint. So are you saying there's something about a law office? To be clear, these are in the Grabe mga kababayan. Pataka raman si Redon. Talaga? Taga ibang planeta siguro talaga ito, si Cookie talaga ito yata mga kababayan eh. Oo. Baka mamaya, pwede ba, pagka nakita nyo ito, medyo, nyo nga, kasi pisil-pisilin nyo nga, baka mamaya may nagpalit lang ito ng mukha eh. Kasi out of this world talaga, yun mo nakakagulat. Di ba mga kababayan? Pati ba naman ang abogado talagang isasumpina mo? Kaya nga nagulat siya. Ito nga ang first time sabi ni Rufus Rodriguez, the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. So I think there is nothing that prevents this committee from basically issuing subpoenas on documents. Madam Chair. No, I'm asking specifically, there was a statement, you're asking for subpoena for a law office. Yes, because our assumption is that this Oh, kita nyo? Nilinaw nga niya rito eh. Pwede pa. Law office? Ipinapasumpina mo? Grabe itong si Redon talaga abogado lang yun eh. Hindi naman siya kasama sa i-impeach. Gago talaga, no? this is an unincorporated law office because it was stated as one of the business interests of the Vice President in her SALN. Aware of the privilege communication between lawyers and client? Nawala. This will exactly violate the provision of privilege
You cannot subpoena law firms for representing a person either accused or in impeachment cases. How can we subpoena a law firm Kaya for nga. acting as a lawyer for the vice president? Can you give us a reason why we should subpoena law firms under the rules of court and under the Code of Professional Responsibility? Makinig ka rin doon. We cannot subpoena records of a law firm. Grabe mga kababayan, hindi alam ito ni Ridon, ano? Pinapasubpina niya yung law firms. For entities that are not included in the complaint. So are you saying there's something about a law office? To be clear, these are in the SALN of the Vice President for 2023 and 2024. So I think there is nothing that prevents this committee from basically issuing subpoenas on documents that are actually public documents, Madam Chair. No, I'm asking specifically. There was a statement. You're asking for subpoena for a law office. Yes, because our assumption is that this is an unincorporated law office because it was stated as one of the business interests of the Vice President in her SALN. Aware of the privilege communication between lawyers and client? This will exactly violate that provision of privilege. You cannot subpoena law firms for representing a person either accused or in impeachment cases. How can we subpoena a law firm for acting as a lawyer for the vice president? Can you give us a reason why we should subpoena law firms under the rules of court and under the Code of Professional Responsibility? We cannot subpoena records of a law firm. Abogado ba ito si Ridon, mga kababayan? Tingnan nyo ha, atong mga abogado, ganito na ba kabubo ang mga abogado sa Pilipinas? Sa bagay, una na ito napansin na po na ni Vice President Sara Duterte noon, si Chua, abogado. Si Akop, yung namatay, abogado. Di ba? Sinabihan ni yan, si Luis Ro, abogada. Di ba sinabihan si Dilima, abogada? Di ba nagsalita noon si Vice President? Sabi, ganito na ba talaga? Gusto nyong makita ng buong mundo na mayroon tayong ganitong klaseng mga abogado at mga House of Representatives sa buong mundo? Parang kulang na sabi ni BBP Sara, ganito kabubo? Kung abogado ito si Ridon, mga kababayan, kasama niya na mismong nagsasabi, we cannot. Kasi may privilege yan. Parang ikaw, Ridon, nagsasalita kami minsan, nag-privilege speech mo dyan sa Congress, wala rin pwedeng makapagbawal sa iyo niyan. Hindi ka nga yata pwedeng kasuhan eh. Di ba? Pag privilege speech dyan. Pero kung sa labas ka na, yun, dali ka na. Parang gano'n ang mga abogado, mayroon silang privilege. Pero ngayon, pati abogado, dadamay mo sa katarantaduhan mo, Ridon. Ang lupit ng mga utak nitong mga ito. Sure, court records or communications between clients and the lawyers are absolutely privileged communications. But Napapailing na if lang si this particular law Rodriguez, firm is an incorporated entity within the Securities and Exchange Commission and had been submitting annual audited financial statements year after year and general information sheets, I don't think we are precluded as a committee, as an impeachment proceeding, from requesting these particular documents. We are not talking about conversations between the clients of Duterte Carpio or Carpio lawyers. We are talking about their financial output year on year. And to be clear, this is precisely the justification of supporters of the Vice President as to why her net worth, had ballooned to 88 million as against a computed cumulative salary of 30 to 40 million pesos. So I don't think there is reason to, in fact, object to getting all of these financial documents, whether from a corporation or whether from a law firm that is supposedly registered in the Securities and Exchange Commission.
Ikaw talaga, Koke. Ang liit-liit niyang 88 million na yan. Abogada yan. Bukod sa pagiging abogada, abogado rin yung kanyang asawa. At naging vice mayor, mayor pa yan. Anak ng titing naman, oo. Kahit nga lang siguro ordinaryong mamamayang Pilipino, kayang-kayang kitain yan eh. Isang nagninegosyo, di ba? Isang vlogger nga lang, kikitain yan eh. Hindi kami. Di ba, may mga vlogger na ni BBM vlogger? Di ba, yung isa, may ano yun, yung Ferrari ba yun? Basta may Mustang. Isang sasakyan na grabe. Ayun kung totoo yun. Totoo ba? Siguro naman siguro yun. No? Mayroon pa siyang townhouse. Ang ganda ng kanyang bahay. Tapos, grabe ang mga ginto niya rito, no? Yun, vlogger lang yan. Hindi ko mong nilalang, ha? Na vlogger lang. Hindi, kasi kilala ko yun, eh. Nakasama ko dati yun, eh. Puro parehas lang kami, wala rin pananghalian. Hindi ako naiinggit, ha? Kung nakikinig ka man ngayon, baka nanonood yun, no? Hindi ako naiinggit, ha? Hindi ako naiinggit, pero naawa ako kasi alam nyo, magkakasama tayo noon. Basta mga kababayan, nakasama namin yan noon. Ni wala nga halos pambili yan eh. Ng merienda eh. Pero nung nagpakita nitong ano lang lately lang, grabe. Eh vlogger lang din naman. Eh hindi naman kami hindi naman kami nagkakalayo ng mga views. Di ba? Kami kasi rito, views lang talagang inaasahan namin mga kababayan. Kaya nga lagi kami nakikisuyo sa inyo eh. Napaki-share, paki-like. Dahil sa gagawin nyo na yan, maraming makakapanood, mas malaki ang kikitain namin. Hindi kami kailangan or hindi rin kami umaasa sa mga politiko. Sa inyo lang kami umaasa, kaya nga nagiging proud kayo eh. Magiging proud kayo. Pag sa amin kayo nanonood ng mga organic vlogger, ng mga Duterte supporters. Dahil nising pong duling, wala kaming tinatanggap sa kanino mang politiko. Di ba ga? Di ba? Pero yung iba, yung isa nga eh, yung galing mental nga eh, walang ano yun ha? Hindi yung nagmo-monetize ng kanyang channel, pero ang rangya ng pamumuhay. 3-10 kung makapang lalaki, di ba? Oh, 3-10 kung makapagpalubot este. Joke lang. 3-10 magpakita ng kanyang lubot. Tuloy. Mission. Madam Chair, It, May I call the Honorable Jokno first? perhaps it would be more prudent if we could have the motion of Representative Ridon in writing so that we can consider all the angles and the aspects to that request. I think that we would need to tread carefully when it comes to these matters, especially given the points raised by Representative Rodriguez. Ayan mga kababayan, no? Abogado rin The to eh. committee heard Abogado rin yan mga kababayan ha. Ito si Jokno, si Ngipin. Ito rin si Dilima, abogado rin yan. Oh. Sipin nyo yan mga, ayun na si, ayun pala si Tabi. Si Tabi naman. Kalita ka naman yan, huwag kang malangkot na. Langkot ka, hindi nakita si BP Sara. Ilalagay pala dito si BP Sara sa gitna nila nito mga kababayan sana oh. Buti na lang talaga hindi pumunta si BP Sara. Pakita ko lang sa inyo ha, mayroon akong picture eh. Kung saan nila ilalagay si BP Sara mga kababayan eh. Oh, tuloy natin. Tingnan natin kung ano pa ang pagbabatuloy nito. To these matters, especially given the points raised by Representative Rodriguez. The committee heard already the arguments of both the proponent and those who are opposing the motion. This is with respect to the motion of the Honorable Ridon for the issuance of subpoena ad testificandum to SEC representative and ad duces tecum, subpoena duces tecum with respect to the GIS and audited financial statement of certain business establishments mentioned already by the Honorable Ridon. Since we have heard already the arguments of both the proponent and those who are against, we shall now proceed to vote. We are reminded that we are a collegial body
all decisions come from the majority. So the justice members are reminded to be ready. Okay mga kababayan, ito papakita ko sa inyo. Wala na yan ha. Pakita ko sa inyo yung kung saan dapat nila ilalagay si VP Sara. Buti na lang din hindi pumunta si VP Sara dyan. Ito yun, no? Ayan, no? Dilima at saka Abante. Papagitnaan pala si VP Sara ni ano. Nakikita niyo mga kababayan. Ito sa bandang kanan, si ano yan, si Dilima yan mga kababayan, si Saba. Purong pumukunti. Pakita ko sa inyo para. Ayan na, sa bandang kaliwa, Abante, di ba? Yan, no? Abante tsaka Dilima. Diyan po ilalagay pala si VP Sara. Parang ganun din ang ginawa nila doon kay Tatay Digong noon, no? Pinagtabi rin kay Dilima. Alam naman po nila na hindi po magandang ano nito eh. Bakit ganun? Pwede bang, di ba isa itong pang ano na naman, di ba? Ang tawag nito. Parang imbis na ilayo mo nga sa maaaring maganap na tensyon eh. Diyan po pa talaga ilagay. Samantalang ito, di ba, ito si Abante eh. Yung binanatan na ito ni VP Sara doon sa ano. Yan talaga nila ilalagay, no? Sasadyain talaga nila. Grabe eh. As in itong ano talaga, no? Pwede naman itabi dito si Rodriguez. Pwede naman si Marcolita. Di ba? Tama hindi? Bakit kailangan itong si Dilima at saka si ano, Abante? Diyan pa lang sa setup ng ano nila, mayroon na silang hindi magandang ano eh. Hindi magandang ginagawa or style na dyan mga kaubayan. So ayan ha, mismo itong si kasamahan nilang si Rufus Rodriguez hindi na po sang-ayon dito sa mga ginagawa nila. Halata naman mga kababayan eh, wala po talaga sa hulog, no? Bagamat sila magkakaisa na nga halos sila, bumuto pa nga yan si Rodriguez eh. Di ba? Na sufficient in grounds na nga yung impeachment kay VP Sara, bumuto pa nga yan eh. Pero bagamat bumuto yan, marami siyang question sa mga proseso na ginagawa. Hindi po talaga dumadaan sa due process. At dahil dyan mga kababayan, eto. Press con po itong kampo ni VP Sara at ito nga po ang kanilang press con. Panoorin natin. Yan mga kababayan, purong ko na uli ito. Panoorin natin itong press con ng kampo ni VP Sara, mga abogado. Well, for now, that's really the position of the defense team na unconstitutional yung nangyaring proceedings, di ba? Ngayon, ang tinitingnan natin, ang sinasabi talaga natin dito, just to simplify things, sa Constitution, very clear naman yung nakasulat. No? Number one, ang initiation ng impeachment proceedings that belongs to the House. That's an exclusive power of the House. We're not contesting that. No? But, pagdating sa trial, that power exclusively belongs to the Senate. Napaka-clear niyan. Kaya ang sinasabi lang namin dito is hindi naman pwede, dito sa pag-initiate pa lang ng proceedings, nagkakaroon na ng tinatawag ka namin na mini-trial. At again, kaklaruhin ko lang, yung i-emphasize ko lang yung nasabi na ni Atty. Sheila, hindi po sa amin ang galing yung term na mini-trial. Yan po ay galing sa mga statements, no, ng either Committee on Justice or even other personalities. So hindi po sa amin ang galing yan. That's why we're contesting it. Ngayon, ano ba ang trabaho para sa amin ng Committee on Justice? At least sa aming pananaw. And again, with all due respect, no, to the members of the committee and the committee itself. Ang trabaho po ay to determine, sabi nga nila, kung ito ay iaakyat na sa plenaryo at iaakyat na eventually sa Senado, hindi ba? So ang parati namin sinasabi, kahit sa previous interviews ko, ang gagawin lang naman is to evaluate the complaints and the evidence at hand. No? Kung ano yung mga naka-attach na ebidensya doon sa complaint. So yung pagpapatawag ng mga witnesses and all those things and asking for documents, that goes well and beyond, di ba? Yung evaluation lang kung ito ay dapat mapunta na sa plenaryo at nang sa ganun ay maiakat na sa Senado. So sa ngayon, are we going to question this? Kasi I think that was your question talaga. Of course, that possibility is always there, hindi ba? But hindi po na kami magsasabi ng anything categorical. Ito ay dapat pag-usapan, hindi lang namin, pero pati na ng aming kliyente. At titingnan natin kung anong mangyari. That's why we have been monitoring these proceedings from day one. And then we'll let you know kung meron na kaming desisyon ukol doon. Doon po sa process na yun, we're not attending doon sa mga invitations ng House of Representatives. And follow-up is, are we surely attending
the Senate hearing once it prospers, the case prospers? Number one, dun sa tanong niyo po, it's not just we're acknowledging, no, that's clearly stated naman in the Constitution na sila talaga ang may exclusive power to initiate impeachment proceedings. Why are we not attending? I think it was clearly stated in our letter. It's because we are objecting. There's a fundamental objection to the proceedings itself because for us this goes well and beyond what is contemplated within initiation of impeachment proceedings. As to the Senate, wala pa tayo doon, no? Pero pag dumating man doon, talaga namang kami naman ready na sagutin. Parati naman natin sinasabi, ready nating sagutin ang mga alegasyon laban sa Vice Presidente sa tamang forum. And at sa atin, pagdating sa pagkakaroon ng trial, whether mini trial or full-blown trial, that is not in the House, but that's actually in the Senate. Thank you. So under these circumstances, and considering the public statements made by the chairperson, it appears a trial. However, with due respect, the Constitution vests the authority and power to conduct trial solely in the Senate. And this is clear and explicit in Section 3, Paragraph 6, Article 11 of the 1987 Constitution. It is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. The Constitution is thus clear. It is only the Senate that can conduct trial in all cases of impeachment. And what Article 11 for purposes of submitting its report to the House of Representatives within 16 session days from referral, the same does not give the committee any power or jurisdiction to conduct any form of trial, whether mini or full-blown, much less receive and try any evidence. That impeachment rules must be compliant with the Constitution is made clear in Francisco versus House of Representatives, wherein the Supreme Court declared Section 16 and 17 of Rule 5 of the Rules of Impeachment Proceedings adopted by the 10-12 Congress unconstitutional. And in doing so, the Supreme Court aptly reminded, it is basic, must not contravene the Constitution, which is the fundamental law. In light of these, while the invitation for the respondent and counsel to participate in the committee's mini-trial is well noted, we cannot, however, do so at this point on the ground that the committee and or the House of Representatives, as well as any of its members, lack jurisdiction to conduct any form of trial or exercise any of its incidents. Absent such jurisdiction, any attempt to proceed in the nature of any form of trial or to invoke powers ancillary to it is unconstitutional. Consequently, the respondent puts on record her objection to any requests, motions, or similar efforts aimed at obtaining or fishing for supposed evidence through processes that necessarily presuppose the existence of lawful authority and jurisdiction under the Constitution, which in this case is absent. As timely stated in the appearance and consolidated answer both made ad cautelam, the respondent does not waive any jurisdictional or other objections she has to these proceedings, nor her right to seek the appropriate legal remedies. Nonetheless, she is prepared to meet the charges against her before the proper jury.
Yan mga kababayan, ito pong abogada ni Vice President Sara Duterte ay unconstitutional daw po itong ginagawang proceedings or itong mini trial ngayon nito nga pong mga horror, mga krokodilos, mga kababayan. So, mayroon na po silang ipinasa dyan na ad cautelam. Yan na po yung sagot nila. Na ang ibig sabihin, hindi po nila wini-waive ang kanilang karapatan na questionin ang lahat na maaaring makita nila na hindi tamang proceedings or wala sa tamang due process or labag sa Constitution. Kaya ngayon mga kababayan, ang posibilidad na tumakbo at pumunta uli si Vice President Sara Duterte sa Supreme Court ay napakalapit mga kababayan. Dahil po sa ginagawa nitong mga congressman na ito na hindi po tama. Hindi po tama talaga yan. Mismo nga kasamahan nila nagsasabi na eh. 'Di ba? Ito na nga si Rufus Rodriguez mismo nagsasabi na una mayroon kayong polluted na witness, 'di ba? Bukod diyan sa polluted na witness, ito pa. Ipapasubbina mo yung mismong mga abogado, wala sa batas yan. Di ba mga kababayan? So, pataka ra ba? Kung mga sa Bisaya pa, pataka, hindi ko alam sa Ilocano kung ano sa Ilocano yung pataka. No? Oh. Tingnan natin mga kababayan itong mga itsura ng mga ito. Kung ano bang kanilang gusto. Sandali. Ano man paborito nito? Isa, dalawang hotdog. Hotdog ba to? Hotdog ba to mga kababayan? Ito naman, ay, nag-improve na. Lakatan na ngayon, hindi na sama. Totoo naman siguro to, no? Hindi na siguro edited, no? Kasi may baon-baon siyang bag eh. Ganyan ginagawa nito eh. Di ba? Tingnan na natin mga kababayan. May dala-dala siyang bag eh. Tingnan na natin. Ano ba talagang kanyang binabaon? Tingnan natin. I'm sorry. Ayun. Oh, ito rin yung bag na yun, eh. Oh, may piatos-piatos sila eh. Oh, pero ito kaya, totoo ba yan? Baka naman edited lang ito. No? Dalawang hotdog tsaka isang saba. Ano ba talaga? Ano ba talaga favorite nila? Ano lang to mga siguro mga kababayan, baka napagkatuwaan lang, no? Napagkatuwaan lang siguro yan mga kababayan. Nakakatuwa kasi itong mga ito eh, no? Anyway, ito na po ang ating sinasabi, no? Ito na po ang ating napapag-usapan. Sa bagay, mga kababayan, hindi ka ba naman matutuwa? Imbis na mabuisit ka, panoorin nyo nga ito, last na ito. Last na ito para bago kayo matulog, mayroon kayong dahil kung minsan dahil kung ano dahil kung minsan 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 pastilan ka Gudman Marcos kaarawod mo man ude. Nakakahiya mga kababayan, mayroon po tayong pangulong ganito, hindi na po alam ang ginagawa. Isipin nyo yan, lahat na umaasa na lang sa script. Pag walang script, kitang-kita niya talaga yan, hindi niya alam magsalita mga kababayan. Pag tinanong siya ng walang script, sabog-sabog talagang sagot. Hindi niya talaga alam ang sasabihin. Ngayon, tingnan mo, dahil walang script, hindi niya na mabasa ang script, dahil kung minsan, wala na siyang masabi. Yan ba ikaka-proud natin? Ay, nako. Oh. Paano mo pa ikaka-proud yan?
anti-China, pero ngayon ito na, makikipag-joint na sa China. Panoorin nyo ito. Sa bagay, kung sakasakali magtagumpay ito mga kababayan, makikinabang tayo, gusto ko na rin, okay na rin. Pero kaya lang, maraming mag-iiyakan dito, ito mga tangalista, bubunista, tsaka mga tanganista, di ba? Mag-iiyakan dito. Pudyat na raw ang gera sa Middle East para magkasundo ang Pilipinas at China sa isang ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh, Marcos, paano naman si Tariela? Di ba si Tariela at saka si Bendalo Tulfo, yung bata mo, si Erwin Tulfo, pinapalayas niya yung mga embahada, inaaway ninyo yung mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, anong gagawin nila? Paano kaya yan pinapahiwatig ng ating Foreign Affairs Department sa Beijing? Para sa iba pang detalye, live mula sa Maynila, may Express Report si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ba tong sinasabi nila na joint exploration ng Pilipinas kasama ang China? Ruth, ayon sa ngayon ay wala pa ito, hindi pa daw forthcoming pa lamang ito pero posible nang mangyari. Yan ang tugon ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nang tanungin nga sa posibleng joint oil exploration ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, bunsod ng hidwaan sa Middle East. Kasunod ito, Ruth, ng pahayag ni Pangulong hiwatig na ang hidwaan sa Middle East para magkasundo ang Pilipinas at China sa isang joint oil exploration sa West Philippine Sea. Ayon kay Lazaro, hindi raw bago ang usaping ito at makailang ulit nang nagkaroon na ng pag-uusap tungkol dito pero paulit-ulit nilang nabigo dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Samantala, natanong din ang kalihim tungkol sa umunoy neutrality ng Pilipinas sa Middle East conflict. Sagot ni Secretary Lazaro, hindi sa walang pinapanigan ang Pilipinas. Nag-iingat lamang daw ang gobyerno dahil mahalagang protektahan ang kapakanan ng 2.4 million workers. Hamon pa rin kasi sa ahensya ang pagre-repatriate sa mga apektadong OFWs. Kasama dyan ang 800 Pinoy na nakapangasawa ng Iranians at mga turistang nagsasagawa ng religious pilgrimage. Ang ilan naman ay pinipiling manatili sa kabila ng mainit na hidwaan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Bunsod naman ng limitadong supply ng petrolyo sa bansa, nakikipag-ugnayan na raw ang Pilipinas sa Amerika para makakuha ng waiver at exemption sa pagkuha ng langis mula sa Russia na sinanksyon ng US ayon kay Ambassador Jose Romualdez. Kasunod yan ng pagdeklara ng State of National Energy Emergency ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon kung saan kasama sa babantayan ang supply at paggamit ng petrolyo sa bansa. Samantala, ipinauubaya naman na ni Lazaro sa Pangulo ang desisyon kung ipagpapatuloy ng Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN Summit and related summits kasunod ng mga panawagan ng ilang mambabatas na ipagpaliban muna ito dahil sa kasalukuyang isyong kinaharap ng bansa. Dito, inaasahang magiging sentro ng talakayan ang fuel shortage kung saan hanggang ngayon ay tinatrabaho ng Pilipinas ang pag-secure ng supply sa paparating na Mayo. Ruth, sinisigurado naman ni Secretary Lazaro na handa ang Pilipinas kung kakailanganin magsagawa ng mandatory repatriation sa Middle East. Pero ngayon ay hindi pa raw ito ang nakikita nilang sitwasyon dahil nasa alert level pa lamang yung crisis situation doon. Grabe talaga mga kababayan. Hindi talaga priority nitong Marcos administration ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga naman ipa-priority niya ito mga kababayan? Kasi nga naman kung i-priority niya ito, mas lalo pong mawawalan na po ng remittance. Halimbawa, libo-libo po. 10,000 o 100,000 na magsiuwian ng mga Pilipino. Abay, napakalaki pong remittance ang mawawala buwan-buwan ng mga Pilipino. So, yari po ang economy natin ito. Di ba? Kasi 60% ng mga economy umaasa lang po sa mga OFW. Ang tindi mga kababayan. Kaya siguro, hindi sa wala sigurong malasakit, kundi talagang ayaw kayo talagang bigyan ng pagpapauwi. Kasi nga pagka umuwi kayo, bukod sa isushoulder kayo ng gobyerno, mamumroblema sila sa pagbibigay na naman ng maaaring yung kabuhayan, maaring kunting di ba, kunting ayuda, wala nang mahihita sa inyong gobyerno ni BBM, wala na silang nanakawin. Kaya patuloy kayo nandyan, magdusa kayo dyan, para kami dito mayroon pa kaming nakawin. Parang ganito siguro lumalabas mga kababayan itong ating gobyerno. Kaya mga OFW,
kung kayo ay matatagal na dyan at naranasan ninyo noon ang serbisyo ng Duterte, ito yung kanyang anak, susunod na Pangulo ng ating bansa. Pagka kayo bumuto pa dito kay Marcos Jr., kung sino man ang kanyang susuportahan, nako talagang paano na rin kayong kumuha talaga ng buhangin sa disyerto at binuhos nyo sa mga inyong mata. Ganyan po ang mangyayari, mga kababayan. Kasi sobra na talaga walang pakialam samantalang si Tatay Digong umpisa pa lang nakarili na kaagad, andyan na kaagad yung mga sasakyan, lahat ng mga sasakyan pwedeng sa kalsada, pwedeng sa ipapawid, pwedeng sa lupa, lahat, barko, kung ano man ang pwede na masakyan ninyo, lalo ng eroplano. Sabi ng Tatay Digong, magnanakaw ako ng eroplano para mapauwi ko lang kayong lahat. Ganyan dapat ang leader. Unahin lagi ang kapakanan ng mga taong mga mahihirap at maliliit na nagsasakripisyo para lang sa kanilang pamilya. Di ba? Wala Ang dami niyong nabudol. Hindi ko kasi binuto yan. Si Marcos Di ba? Ayan mga kababayan. So ito, punta na tayo sa mga batian portion naman tayo. Sa mga gustong magpabati. Sino ba ang mga nandito na gusto magpabati, mga kababayan? Okay? Punta na tayo sa mga nagpabati kanina. Ito. Ayan. Ayun. Tama. OMG, kuhang-kuha mo bro. Nakakaaliw. I always watch your vlog every day. Watching from San Diego, California. Ruel Domingo. Thank you sir. Ruel Domingo. Shoutout sa inyo dyan sa San Diego, California. Guess Hostback TV. Good day sir B. Mars. Stay safe. Always God bless. Thank you sir. Malusi. Good afternoon sir B. Mar. Shoutout from watching from London. Lucy de la Cruz. Shoutout sa inyo dyan sa London. Lucy de la Cruz. Hi BMR, watching from Australia. Herminia McDonald's. Yan. Hello Ate Charilo. BMR, kailangan natin ang mag-ingat at kumapit tayo palagi sa Diyos at laging manalangin at manghingi tayo sa Diyos ng proteksyon. Amen. Sabi ni Pyra May. Salamat po, tama po. Salamat sa Diyos, Pyra May. Wimar Channel, you're so funny. Marilo Smith. Thank you ma'am. Magandang hapon Sir Bimar. Hey, joker din po kayo Sir Bimar. Ginagmay ba? Sayang ang wrinkles. Tabingi Neds dyan ng Cebu. Hi Madam Luistro, paano sasagutin ang maling question? Sabi ni Marilo Marfel. Hari Raj Jula, kaya nga tama kahit mag-travel, wala naman madadala kabutihan. Nagtatapon lang ng pera watching from London, United K. Bagay sa'yo, Sir BMR, ang mga ngiwi. Ay, loko to si Bobby Guerrero. Gusto ako maging ngiwi na lang forever. Wag naman. Bagay mo po, magboses old man, sabi ni Edna Trajano. Ay, ganun ba, Ma'am Edna? Nangiwi ba, ganun? Ay, mo. Go, Sarah, sabi ni Young Serial Kida. Kakaibang pangalan nun, Ngawe! Si Badongs SF. Sino to si Badong SF? Hindi naman to siguro si partner Badongs, no? Partner Badong, ikaw ba yan? Paramdam ka naman, Badongs. Badongs F, 1, 2. Ibalik na lang sana si Arnel Ignacio DMW from Abu Dhabi, UAE. Sabi ni Muna Ibrahim Watamama. Oo nga, no? Si Arnel Ignacio, okay yun. Wala, tinanggal na yata nila Dahil mahusay, maayos Sir Bimar, ito ang broadcast mong most funny, sabi niya. Jamie Landasan. Thank you, Sir Jamie Landasan. Tama ka, idol, sabi ni Joey Anobling.
No skip ads like done, sabi ni Dina Luntayaw Buenaflor. Thank you ma'am Nidina Muntayaw Buenaflor. Eduardo Serratifico, we love Inday, sabi niya. Ha ha ha, mangangiwi ka Sir BMR. Viewer from USA, sabi ni Ilmama Nasya. Hindi ko masyado Kung makahusga si Ngiwi, para siya na ang Supreme Court, hindi napagod sa pagsalita kahit nakangiwi na. Hay nako, watching from London. Kaya nga, Ma'am Haritas Jula. Ayan si Ate Charilo nag-comment uli. Please review December ni Garen regarding the 1 mil barrels to confirm the statement of Claire, sabi ni Glyceria. Walang maniwala sa iyong iwi, Sara pa rin solid. Diba, sabi ni Lorenzo Zarte. Yan po mga kababayan ang ating nagawang reaction video. Kung gusto nyo pong hindi mapangiwi ang inyong mga mukha, wag po kayong maniniwala kay Tabingi. Joke lang po yun ha, baka naman sabihin nyo, masyado ka ng ad hominem dyan. Joke lang. Paminsan-minsan sayang ang wrinkles. Maraming salamat po, Pilipinas, as always. Bye-bye!